morning mga tol. So, kumusta po sa inyo lahat? So, bali ngayon will be Tagalog vlog. And yeah, as always, I just came from my apartment and papunta na ako sa trabaho ngayon. And katulad ng dati, I'm having a coffee. So, meron dito isang grocery. Ang pangalan ay Kimis Warehouse, a discount Kimis. So, basically, ang mga paninda nila ay mga pabango, anything na chemical or something like hindi ko alam paliwanag, basta mga pabango. May mga ganito rin, pero karamihan mga nakikita ko mga pabango paulit-ulit, di ba? Hindi gaanong madami ang tao dito sa kalsada. Meron dito isang restaurant na ang pangalan ay Hungry Jack's. Kamukha siya ni sino ba yun? Ni Burger King. Yung logo niya kamukha ng Burger King. Hungry Jack yung pangalan. Ayan, Off-Tree, House of Presella, Oporto. Gusto ko sana yung chicken dito sa Oporto kasi barbecue flavor, kaso wala silang rice. Kung sa Pilipinas yan, siguradong patok na patok kasi sobrang sarap. So, nandito na ako ngayon sa may Hyde Park. Ito yung Hyde Park. Bali sa kabila niyan, malapit na dun yung pinagtatrabahuhan ko. Kaya nilalakad ko lang. Siguro simula dito, simula dun sa bahay ko, hanggang dun sa trabaho ko. Umabot din ng mga 20 minutes na paglalakad. Pag sumakay ako, pag nag-train ako, umabot din ng ganun, mga 20 minutes din kasi may 4 na estasyon pa yung dinadaanan bago makarating sa trabaho. And ito kasing bahay na tinitirhan ko ngayon ay malapit sa, kumbaga malapit sa sentro. So medyo mahal yung upa ko dun. And kaya yun din ang convenience. Nilalakad ko lang papunta sa trabaho kasi nga parang hindi naman sa nagtitipid ako, kundi parang mas trip ko na maglakad kaysa sumakay kasi halos pareho lang din naman pareho lang din yung dighay, pareho lang din yung oras na ginugugol sa pagsakay at sa paglalakad. Hindi ko naman nararamdaman na napapagod ako pag naglalakad kasi nga ganun yung trip ko talaga maglakad. So okay, minsan hindi rin talaga may iwasan na may mga tao na walang disiplina dito, katulad ko, katulad rin ng mga tao nitong nauna sa akin, tumatawid kahit naka red light ang kulay ng traffic light. And ito yung Hyde Park. So doon sa mga dati na mga nakapanood ng video ng mga vlog ko, syempre alam na nila itong lugar na to. Kaso nagsasalita ako doon ng English, Filipino English, kaya na-appreciate din nila siguro. Pero mas expressive kasi pag Tagalog yung vlog, di ba? Katulad ngayon. Yan, ito Anzac Monument, itong monumento na yan. Bali yung Anzac, sila yung mga soldier na Australian and New Zealander na pumunta sa giyera sa may Turkey. Kaso yun, napatay sila doon. Yun, kaya pinagdiriwang nila yung Anzac Day nitong nakarang buwan lang. So it's a big celebration. So yan, sa ngayon nandito na ako sa may nakakapagod magsalita habang naglalakad pala ng Tagalog. Kasi nga expressive masyado, kaya kakapagod.
Okay, nandito na ako ngayon sa may pinaka Central Business District. Kung mapapansin nyo, mga ano dito, mga opisina. And yeah, may mga ilang shopping mall. Pero itong lugar na to, kinatatayuan ko, park. Kung mapapansin nyo, nagre-repair sila dyan ngayon ng, hindi naman yan siya swimming pool. Ang pangalan lang niya parang pool of life. Parang ganun yung nabasa ko. Pero yeah, maganda dito kasi ang daming puno and presko. And sa umaga, tanghali, hapon, marami pa rin tao dito, mga nakatambay. Mga nakalupagi lang sila dyan sa damuhan. Kasi masarap tumambay dito. Yung iba kumakain, nagkikwentuhan, at kung ano-ano pa. Anong gusto nyo guys? Okay lang ba na parati lang ako mag-Tagalog? Pero it's not good for me kasi gusto ko rin ma-develop yung English ko habang nagbablog. Kaya yun talaga yung pinaka-purpose para ma-develop yung English ko. So halos ganito lang araw-araw yung traffic dito. Hindi ganong tumitindi yung traffic dito kumpara sa ibang mga syudad sa Southeast Asia at kahit sa Europe. And ewan ko lang sa suburbs, doon sa mga karatig lugar ng Sydney kung nagta-traffic ng matindi. Kasi sa mga suburbs ng Sydney, syempre magkakalayo yung bahay, medyo malayo yung mga grocery, restaurant. So yung mga tao kailangan ng sasakyan. So siguro nagkaka-traffic din doon ng matindi. Mayroon sila ditong hindi ko kilala kung sino to, si Harpon Harry, Barbecue Percent, Pete Master, Rodney Scott, South Carolina, Sunday 15 till sold out, blah 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 blah. So para sa mga unang viewers dyan, bibigyan ko lang kayo ng konting background tungkol sa buhay ko. So yeah, so nandito ako ngayon sa Sydney. Halos mag-aapat na buwan na ako dito sa Sydney. Nung simula sobrang hirap kasi wala akong kapera-pera. May pera ako pero konti lang. I mean hindi sapat para magsimula ng buhay dito sa Sydney. Kasi galing ako sa Dubai, kasama ko yung kaibigan ko, nagtrabaho kami doon ng halos 8 years. So nung nakuha namin yung opportunity dito sa Australia, nag-resign kami sa Dubai, sa Armani Hotel sa Burj Khalifa, yung pinakamataas na building sa buong mundo. So nag-resign kami doon, and dahil medyo may nakuha kami pera doon, nag-travel kami sa Europe and then sa Southeast Asia. Halos 5 buwan din kami nag-travel. Nakakatuwa kasi pag nag-travel ka, ang dami mong makikita, ang dami mong malalaman, matutuklasan sa iba't ibang bagay, iba't ibang kultura, iba't ibang tanawin. Sobrang dami, kaya sobrang saya. And so nung mga bandang huli na, sa mga bandang mga bandang January, yeah, yung mga panahon na yun, medyo nagta-travel pa rin kami, pero nasa Southeast Asia na kami noon, parting Thailand, Vietnam. Nagta-travel pa rin kami noon, kaso paubos na yung pera. Yung kaibigan ko, wala na nga kasi nanghihiram na siya sa mga kaibigan namin. And ako, halos wala na rin, pero may savings pa ako sa Pilipinas. Yun, tamang-tama nung naubos na yung pera namin, yung pera ko, biglang dumating yung visa ko dito sa Australia. Ako lang muna. And yun, kaso wala nga akong pera. So nakuha ko yung pera ko sa Pilipinas para magamit, para magsimula dito. Kaso hindi sapat. Nasa 50,000 pesos din yun sa Pilipinas. Kasabi ko, pag naubos na ako ng pera dito habang nagta-travel, uuwi na lang ako sa Pilipinas, and then magsisimula ako na mag-apply ng bago, simulang buhay. Kasi hindi naman ako talaga 100% na umaasa na makukuha ko yung pagkakataon dito, yung trabaho dito sa Australia. So tamang-tama nung naubos na yung pera namin,
yun nga, dumating yung visa ko. And yun, nakapunta ako dito. And yun, hindi sapat yung pera ko na na saving sa Pilipinas. And nangutang pa ulit ako sa mga nakilala ko dito at sa mga kaibigan ko sa Dubai. And yun, yung simula sobrang hirap kasi nga digay. Unang-una, kailangan mong humanap ng matitirahan. So yung pagdating ko dito, tumira ako sa isang guest house. And then nasa 20 per day. And then after that, naghanap na ako ng apartment na $120 kada linggo. Isipin mo yun, kada linggo $120. So magkano yun? Basta mahal, computein mo, di ba? And yun, kada linggo yung bayaran dito yun, ganon. Tapos kakangawit. Tapos yun, natirang ko parang boarding house na magulo. And then after that, lumipat na ako sa kasalukuyan nga. Nandito ako ngayon sa tinitirahan ko ngayon na mag-isa lang ako sa kwarto, kaya okay. Kung isipin, masarap pa rin yung buhay sa Dubai kasi simple, kumbaga easy, and lahat provided ng company. Dito ikaw bahala sa lahat, kaya kung wala kang pera or wala kang lakas ng loob, pareho yun, kailangan hindi ka tatagal, baka sumuko ka na asikasuhin mo lahat. Ang hirap, pero kayang-kaya basta positive ka lang parati mag-isip. And yun nga, so ngayon medyo nakaka-recover na ako kasi nakabayad na ako dun sa mga inutangan ko, and masaya na ako dun sa tinitirahan ko, and nakakabili na rin ako ng mga damit katulad itong t-shirt ko, itong panlamig ko, itong shirt ko, saka itong sapatos ko. Lahat yan bago pero mamurahin lang. Binili ko sa Kmart. Kmart yan yung pinaka parang discount, ayun ba yan? Parang uni-wide sale. Parang ganyan dito yan sa dito sa Sydney. So yeah, I feel good with this. So yun nga. So bali ngayon ulit magsisimula na ako magpadala syempre sa pamilya ko sa Pilipinas. Medyo nahihiya na ako kasi ilang buwan ako hindi nakapagpadala. 3 buwan akong hindi nakapagpadala kasi natatandaan ko kung nung nagta-travel pa ako, kasi nagpapadala pa rin ako kahit wala akong trabaho. Pero konti lang naman kasi para sa tatay ko lang. And yeah, anong oras na ba? Kasi may pasok pa ako ng alas 10. It's 9:31. And yeah, 9:31. So kusinero nga pala ako sa Dubai. Kusinero ako, chef de party sa Armani Hotel sa World Tallest Building. Check nyo yun. So maganda dun kasi sanay na ako dun kasi 5 years, 6 years, halos 6 years ako nagtrabaho dun sa Armani Hotel. Yung una sa Four Seasons Hotel, which is the best company ever. And yun, okay dun sa Dubai. Kaya ewan ko ba kung may intention ba akong mag-stay dito ng matagal, hindi ko masabi, hindi ako sigurado. Kasi kung i-compare ko sa ibang lugar, parang madaming kulang dito. Katulad ng maaga nagsasarado yung mga grocery, mga shop, they close early. So parang wala ka nang magagawa sa gabi kundi pumunta sa bahay, matulog, manood ng TV, mga ganun lang. Kumpara sa Dubai bukas yung mga shop, depart shopping mall minsan hanggang alas 3 ng madaling araw. So may enjoy mo talaga yung lalo na yung mga tao na gusto ng nightlife. Ang nightlife lang dito mga bars, mga ganyan, pero hindi naman ako mahilig sa mga ganon. Mas mahilig akong gumala. So yun, I don't know, pero maganda yung klima dito. Maganda yung klima, and maganda yung paligid, malinis.
And yeah, it's basically this is cleaner than other places in Europe. And yun, so yeah, paulit-ulit. So di ba nga kusinero ako, so yun, ah ang ayaw ko lang, one of the things na ayaw ko dito yun nga din, mahaba yung oras ng trabaho. Alam ko may irregularities sa sistema, pero sa ngayon kailangan kong maki-operate, and karamihan ng mga kasama ko sa trabaho na nagtatrabaho rin sa ibang outlet, ganun din yung reklamo. And pagkakaalam ko matindi or mahigpit yung rules dito sa Australia pagdating sa labor, and dadating tayo dyan. And anyway, so maybe I'll go now. And yeah, if you don't subscribe, please subscribe, because yeah, maybe if you want to come here in Australia, you can learn things about anything here. So yun, so gusto ko sana lahat ng tao, lalo na yung mga Pilipino, ma-experience nila yung mga bagay na gusto nilang gawin, katulad na mag-travel, magtrabaho sa ibang bansa. Yun, kasi pag nagawa niyo yun, parang ang tindi ng dating, parang sarap ng pakiramdam. So yun, basically sa buhay these days, kailangan lang ng lakas ng loob and pera. Yung dalawang yun, magkatuwang yun ngayon, sa panahon ngayon. Hindi lang basta lakas ng loob. Siguro lakas ng loob talaga, pangalawa yung pera. Kasi pag may lakas ka ng loob, may paraan ka para magkapera. And kung may pera ka, tutulong yun para magkaroon ka ng lakas ng loob. So yun yung dalawang kombinasyon. So nandito na ako ngayon sa Pitt Street. This is called the Pitt Shopping Street, something like that. And yeah, sa umaga ganito lang siya, pero sa hapon, tanghali, madami mga taong nagpe-perform dito, mga singer, dancer, music instrument player, mga ganun. Kaya parang entertainment area itong lugar na to. Yan, sila yung mga ilan doon sa mga nagpe-perform dito. And yan, nakakalibang kasi parang libreng entertainment para sa mga shopper dito sa lugar. And yan, may vlog ako nyan, so check nyo yung mga previous vlog ko tungkol dyan sa mga entertainer na yan. And masaya. So mabuti na lang yung mga tao dito walang pakialam sa yung mga katulad ko na nagsasalita mag-isa dito, di ba? Kaya nakaka-comfortable na maglakad ng nagaganito. So sa ngayon meron silang head-on photo festival, something like this. And malapit lang to sa trabaho ko, mga 5 minutes walk. Kaya madalas dito ako kumakain sa food court dito. Medyo sorry. So nasa $5, $5 to $12 ang isang meal. Medyo mahal yun kasi doon sa isang Asian restaurant doon, may mura, nasa $5 lang. So mas affordable. Pero minsan kasi late na ako nakakapag-break, mga alas 4 lunch yun, ha? Kaya sarado na sila doon kasi yung mga restaurant, mga shop dito maaga nagko-close. Yung mga restaurant nagse-serve lang sila during breakfast and lunch. Okay, let's go on the other side because it's going. So yun. And sa gabi, wala, puro namamasyal ng mga tao na lang, mga tao na galing sa trabaho, mga ganon. Wala nang bukas na restaurant at shop. Mayroon pa konti-konti. So sa ngayon malapit na ako sa trabaho ko. So see you later guys na.